Ako si Jeff, 36 years old. Taga Tarlac. Gusto kong ibahagi ang aking kwento tungkol sa pamilyang De Cariton sa gitna ng daan. Ito ay true story. At ako mismo ang nakakita ng mga multo. Bilang isang engineer sa pabrika sa Tarlac, abala ang aking mga araw sa pag-aayos at pagsusuri ng mga makina. Sa gabi, ang aking pagmamaneho pauwi ay naging isang nakakakilabot na karanasan na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, pagod mula sa pag-aayos ng isang komplikadong issue sa automated assembly line, nagmamaneho ako pauwi sa isang liblib na parte ng highway. Bigla kong nakita ang isang pamilyang nakasuot ng lumang damit, hila ang isang kariton. Nagdulot ito ng kakaibang lamig sa aking katawan, ngunit inisip kong bunga lang ito ng aking pagkapagod. Kinabukasan, ibinahagi ko ito kay Alfred habang nag-aayos kami ng isang sirang makina. Pare, may nakita akong pamilya kagabi sa highway na nagtutulak ng kariton, suot ang lumang damit. Nakakakilabot, sabi ko. Siguro guni-guni mo lang yon dahil sa pagkapagod, tugon ni Alfred, hindi masyadong nag-aalala. Sa susunod na linggo, habang bumibiyahe ako pauwi, muli kong nakita ang pamilyang ito. Sa pagkakataong ito, nagdulot ito ng mas malakas na kaba sa akin. Bigla kong naalala ang mga kwento tungkol sa mga aksidenteng nangyari sa bahaging iyon ng highway. Nagbahagi ako ng kwento kay Mang Cardo, ang aming security guard. Mang Cardo, may pamilya akong nakikita sa highway, laging nasa parehong lugar, kwento ko. Aba, mag-ingat ka Jeff. May mga kwento ng aksidente dahil sa mga nakikita dyan, babala ni Mang Cardo, na tila nag-aalala. Isang gabing malakas ang ulan, muling lumitaw ang parehong pamilya sa aking harapan. Sa pagkakataong ito, bumagal ako ng pagmamaneho, nag-aalangan na baka maging sanhi ito ng aksidente. Ang kanilang mga mata ay tila ba walang buhay, nakatingin diretso sa akin. Ikinwento ko ito kay Mark habang kami nagkakape. Mark, tuwing gabi, nakikita ko sila. Parang hindi sila normal, sabi ko. Ingat ka, baka hindi lang sila basta tao, payo ni Mark, seryoso ang mukha. Nang sumunod na gabi, dahan-dahan akong nagmaneho, natatakot na baka maging sanhi ito ng aksidente. Tumigil ako sa malapit sa kanila, kinilabutan nang makita ko silang biglang nawala na parang usok. Sa hapunan kasama ang pamilya, ibinahagi ko ito kay Tito Ramon. Tito, tuwing gabi, may nakikita akong pamilya sa highway, palaging nasa parehong lugar, sabi ko, ang aking boses ay puno ng takot. Tito Ramon, nakilala sa kanyang kaalaman sa mga alamat, ay naging seryoso. Jeff, baka multo yan ang pamilyang naaksidente doon. Maraming aksidente na ang nangyari dahil sa kanila. Napalunok ako, ang takot ay tuluyan ng bomb alert sa akin. Ang misteryosong pamilyang ito ay hindi lamang bahagi ng aking gabi-gabing pag-uwi, kundi isang mapanganib at nakakakilabot na hiwaga na nangangailangan ng kasagutan. Ang pagkakatuklas na ang pamilyang aking nakikita ay mga multo na nagdudulot ng aksidente ay nagdala ng malalim na takot sa akin. Hindi ko maalis sa isip ko ang kanilang malamlam na mga mata at ang paraan ng kanilang biglaang paglaho. Sa mga sumunod na gabi, ang aking pagmamaneho pauwi ay naging puno ng pangamba. Tuwing dadaan ako sa lugar na iyon, bumabagal ako, sinusubukang huwag silang makita, ngunit parati silang nariyan, isang nakakatakot na presensya sa madilim na highway. Isang gabi, habang binabaybay ko ang kalsada, muli kong nakita ang pamilyang multo. Sa pagkakataong ito, tumigil ako sa hindi kalayuan sa kanila, nagmamasid. Bigla akong nakaramdam ng isang malamig na simoy ng hangin, at parang may bulong akong narinig mula sa kanila, ngunit hindi ko ito maintindihan. Kinabukasan, sa trabaho, hindi ko na matiis at ikinwento ko ito sa aking supervisor. Sir, baka hindi niyo ako paniwalaan, pero may nakikita akong pamilya sa highway. Mga multo sila, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Mag-ingat ka, baka ito'y isang masamang palatandaan. Siguro kailangan mong konsultahin ng isang eksperto sa ganitong bagay, payo niya, seryoso ang mukha. Sa isang gabing puno ng bituin, habang ako'y nagmamaneho pauwi, lumitaw ulit ang pamilyang multo, ngunit sa pagkakataong ito, mas malapit sila sa aking sasakyan. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na buksan ang bintana at magsalita, ano ang gusto ninyo? Ngunit tulad ng dati, bigla silang naglaho, na parang mga anino na tinangay ng hangin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang bawat ingay ay nagpapalakas ng aking takot. Ang mga imahe ng pamilyang multo ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Sa susunod na gabi, may dala akong kamera, umaasang makakakuha ako ng litrato nila. Ngunit nang subukan kong kunan sila, ang kamera ay biglang tumigil sa paggana at muli silang nawala. Napagtanto ko na hindi ito simpleng kaso ng pagkakita sa multo. May mas malalim na misteryo sa likod ng paulit-ulit nilang pagpapakita. Nangako ako sa aking sarili na hahanapin ko ang kasagutan sa likod ng nakakatakot na karanasang ito. Ang mga gabi sa highway ng Tarlac ay hindi na magiging pareho para sa akin.
Sa paglipas ng mga araw, ang pagkakita ko sa pamilyang multo ay nagdulot sa akin ng matinding pagkabalisa. Hindi lamang ang kanilang presensya ang nakakatakot, kundi ang implikasyon nito sa aking kaligtasan sa daan. Isang gabi, matapos ang mahirap na araw sa trabaho, nagdesisyon akong dumaan sa ibang ruta pauwi para iwasan ang lugar kung saan ko sila madalas makita. Ngunit, sa aking pagkabigla, lumitaw pa rin sila sa aking harapan sa bagong daan na aking tinahak. Tila ba sinusundan nila ako? Sa pagkakataong ito, ang kanilang mga mata ay tila ba nangungusap, puno ng kalungkutan at kahilingan. Kinabukasan, ibinahagi ko ang pangyayaring ito sa isa kong kaibigan na mahilig sa paranormal na bagay. Pare, kahit saan ako dumaan, lumilitaw sila. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ko sa kanya. Mukhang may hindi pa sila natatapos na gawain o may gusto silang iparating sa iyo, sabi niya, mukhang seryoso. Sa aking pagbabalik sa karaniwang ruta, nagdala ako ng recorder, umaasang makakakuha ng anumang pahiwatig o mensahe mula sa kanila. Ngunit, katulad ng dati, bigla na lamang silang naglaho nang subukan kong lapitan sila. Sa sumunod na araw, nagpunta ako sa lokal na library para maghanap ng impormasyon tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ng pamilyang ito. Doon ko nalaman na maraming dekada na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya. Naging mas malinaw sa akin na ang kanilang pagpapakita ay may malalim na dahilan. Sa pagkakataong ito, dala ko ang mga impormasyong nakuha ko mula sa library. Tumigil ako malapit sa kanila, nagsalita, alam ko na ang nangyari sa inyo. Ano ang maitutulong ko? Ngunit, katulad ng dati, bigla na lamang silang naglaho sa harap ng aking mga mata. Napagtanto ko na ang misteryong ito ay hindi basta-basta masosolusyonan. Kailangan kong magpatuloy na maghanap ng mga sagot at marahil, sa tulong ng isang eksperto sa paranormal, maaari kong malaman kung paano ko matutulungan ang pamilyang multo na makahanap ng kapayapaan. Ang highway sa Tarlac ay hindi na lamang isang simpleng daan para sa akin, kundi isang lugar na puno ng misteryo at nakakakilabot na lihim. Pagkatapos ng sunod-sunod na nakakatakot na pagkikita sa pamilyang multo, napagpasyahan kong maghanap ng bagong tirahan malapit sa aking trabaho. Hindi ko na kaya ang takot at pagkabalisa na dulot ng kanilang mga pagpapakita tuwing ako'y nagmamaneho pauwi. Sa paghahanap ko ng bagong tirahan, naramdaman ko ang isang uri ng ginhawa. Siguro, dito sa bagong lugar, hindi ko na sila makikita, sabi ko sa aking sarili habang inaayos ko ang aking mga gamit sa bagong apartment na ilang block lamang ang layo mula sa pabrika. Ikinwento ko ang aking desisyon kay Alfred sa trabaho. Pare, lumipat na ako. Hindi ko na kaya yung stress sa highway na yun, sabi ko. Magandang desisyon yan, para na rin sa peace of mind mo, tugon ni Alfred, tila ba naaawa. Sa aking bagong tirahan, naging mas maayos ang aking pagtulog at pag-iisip. Ngunit, sa likod ng isipan ko, patuloy pa rin gumugulo ang mga tanong tungkol sa pamilyang multo. Ano kaya ang kanilang kwento? Bakit sa akin sila nagpapakita? Tanong ko sa sarili ko paminsan-minsan. Sa trabaho, naging mas produktibo ako. Wala na ang pangamba ng pagmamaneho sa madilim na highway. Ngunit, hindi ko maiwasang makaramdam ng isang uri ng pagkakautang na tila may kailangan akong gawin para sa pamilyang multo. Sa mga gabing tahimik, naiisip ko pa rin ang highway na iyon, ang madilim na daan na puno ng misteryo. Minsan, naiisip kong bumalik upang alamin ang higit pa tungkol sa kanilang kwento. Marahil, isang araw, kailangan kong harapin ang aking takot at muling dumaan sa highway na iyon. Sa ngayon, pinili ko munang mamuhay ng malayo sa lugar na iyon, sa pag-asang sa bagong simula na ito, mawawala na ang takot at kaba na dala ng pamilyang multo. Ngunit, sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi pa tapos ang kwentong ito, may mga kasagutan pa akong kailangang hanapin.